Recently guys, nakita naman ninyo na meron akong na-discover and sinishare ko lagi dito sa channel ko and also sa Instagram account ko yung store na nagkikerry nung mga kaamoy, nung mga expensive na perfumes like for example nitong Lux Universal Aqua Estiara and also nitong sobrang favorite ko na Lux Barca 24/7 na Estiara. I'm so excited to share with you guys na I met up with the people behind this. Thank you Sam for believing in me, for trusting me, and for making it happen. So, etong line na to, kasi marami silang hawak na mga brands. Hindi lang perfumes yung hawak nila. May mga appliances pa and all. But this is yung parang, sabihin na natin medyo luxury na collection nila. And this is called the Signature Parfums. Kasi meron silang line na, kung hindi ako nagkakamali, lagi siyang nakasale. Ito kasi yung medyo mahal nilang bottles eh. And uulitin ko, ang tawag dito sa line na to is the Signature Parfums. And they sent me perfumes to try, to share with you guys. Yes, narinig ninyo yun ng tama. Meron akong giveaway mamaya at the end of the video. Pumunta din ako sa office nila actually and nag-amoy-amoy ako ng iba't ibang mga perfumes na meron sila. So mag-stick ako dito sa notes ko para hindi tayo masyadong maligaw. So unahin ko muna itong Monocline 01. Ito siya guys by Maison Alhambra. Ngayon pa lang sasabihin ko guys, gustong-gusto ko siya. I don't know if it's fair to say na gamit ko siya kasi ang ganda niyang ihalo sa mga ibang pabango. So, ang kaamoy nito is Eccentric 01 or Eccentric Molecules Molecule 01. Ang meron na note nun is the ISOE Super. So, initial smell, para siyang watered down na Sprite. Sparkly, slightly citrus, and also slightly woody. Yung woodiness niya parang sandalwood na maaamoy mo sa Santal 33. I have a sample of Molecule Eccentric 01. I thought 02 yung meron ako, but nung nagkalkal ako ng mga samples ko, 01 pala yung meron ako, which is good kasi na-compare ko siya dito. So sa paper, yung sabihin na nating pinaggayahan nito, yung Eccentric Molecule 01, nalilito na ako guys, halos magkaparehas sila lalo pag hindi mo pagtatabihin. Pero pag pinagtabi mo, mas spicier and woodier si Eccentric Molecule, mas parang slightly sweet citrus na light lang ang pagka-spicy at woody ni Monocline. Kaya mas gusto ko to. Ang masculine na Eccentric Molecule, at least sa skin ko guys, no? Kasi pag nagbabasa ako ng mga reviews nung Eccentric Molecule 01, 02, depende yan sa body chemistry. And yung chemistry sa akin ni Eccentric Molecule 01 is ang masculine compared dito kay Monocline na 01. Although hindi ka naman masasabing parang feminine na feminine to, no? Neutral pa rin siya. I'm just comparing the two, okay? So, ayun nga, ang masculine na Eccentric Molecule, mas unisex itong si Monocline. Nagamit ko si Monocline alone and hindi ko siya masyadong maamoy after 15 minutes. I will just use it as a parang layering perfume. Alam nyo kung saan siya mabango? Ginamit ko siya sa The Body Shop na yung white musk. Diba hindi ganun kalakas yun? And ang gamit ko pa yung Eau de Toilette lang. So, I spray this one muna. Hindi ko naantayin na matuyo. And then, i-spray ko yung white mask on top. Mas tumagal siya. Mas lumakas siya. And na-complementan ako nung gamit ko yon. And mas tumagal siya ng konti. And gusto ko yung combination nilang dalawa. So, yung next na pabango is itong Monopoly 002 from Zimaya kasi yung nakalagay dito eh. Ang pinaggayahan nito na pabango is the Eccentric Molecule 02. I-correct nyo ako guys kung mali ako, no? Ang meron na note naman nun is Ambroxan, no? So, sa initial na spray, soft na floral and sweet na parang medyo watered down siya ng konti. Malinis. Mas amoy ko ito sa skin ko kesa kay Monocline 01. May slight citrus din akong naaamoy pero mas lamang yung floral na notes nito. Para siyang DNG like Blue for Men na watered down. For men guys hindi for women kasi may slight na parang mas strong pa yung woody niya ng konti. Syempre, either pang bahay ko lang siya gagamitin or pang errands or pang layer, but kasi nung ginagawa ko yung notes, no, mas nagamit ko na to ng nagamit itong Monocline 02, mas kasundo siya ng skin ko and mas maganda siyang to me ihalo sa ibang mga perfumes. Sa experience ko guys, compared dito kay Monopoly 002, pero syempre, itry nyo din, baka sa inyo mas kumagat tong Monopoly 002. Si Monocline at itong si Monopoly
02, Monocline 01, pwede kang ma-nose blind sa kanilang dalawa. Mas feminine si Monopoly 02 on my nose. Sa kanilang dalawa, gaya na sinabi ko kanina, mas gusto ko yung amoy ni Monocline 01. Gusto ko kasi yung spiciness neto ni Monocline 01 and yung brightness niya sa skin ko. Perseus by Maison Alhambra. Na-share ko to sa Instagram account ko. Ginamit ko siya. Yes, panglalaki siya, pero ginamit ko siya and gusto ko siya. So, ang kaamoy naman nito is si Parfums de Marly na panglalaki na pabango na Pegasus. I really like this one. So, sabi ko nga nung pinost ko to sa Instagram, nagustuhan to ng husband ko. And I also like this one. Smooth na sweet powdery siya na may woodiness sa dry down. Yung sweetness niya, sakto lang. Hindi siya candy sweet. As in, parang pang-pa-smooth lang siya nung pabango. May vanilla kasi ito na note, pero ang ganda ng pagkaka-blend. Hindi siya, I don't know, hindi siya amoy vanilla na vanilla. Parang nakakaumay sa akin eh. Ang smooth niya talaga. Relaxing din siya because of the lavender na note. Kung gusto ninyo yung Bleu de Chanel or yung Dior na Sauvage, ma-appreciate ninyo ito guys. At one point, yung almond na note nito, medyo parang naamoy ko sa kanya si Dior na Hypnotic Poison. Sa dry down, medyo naging spicy din siya ng konti. Malakas siya, may scent trail siya sa akin. Actually, nung inispray ko to, yung room na pinag-sprayhan ko nito, ilang araw ko pa rin siyang naaamoy. Kasi syempre, di ba, pag nag-spray ka ng pabango, medyo parang may tatalsik pa sa air and malalaglag sa floor or sa chair or kung saan man siya tumama. Talagang makapit siya, guys. Yung bag din na nagamit ko nung day na ginamit ko tong pabango na to, syempre, nakasabit sa akin yung bag, di ba? Ang tagal ding nakakapit nung pabango dun sa pinaka-strap nung bag. Super worth it nito, guys. And na-complimentan ako dito, babae ang nag-compliment sa akin na ang bango ko nung gamit ko to, guys. So, take note, guys, panglalaki tong pabango na to, but pwede din siyang gamitin ng babae. Pride na Parfum, and this is from Rue Broca. Ito yung pinaka-box niya, guys. Ito yung unang-una ko yatang naamoy nung pumunta ako sa office nila kasi nag-amoy-amoy nga ako ng mga pabango. And nabanguhan ako dito. Ang bango talaga niya. So ito, supposed to be, kung hindi ako nagkakamali, kaamoy siya ni Boucheron. Boucheron? Tama ba na pronounce ko ng maayos? Boucheron 4 or 4. Boucheron 4, parang ganun, 4. Hindi ko pa naaamoy yon. So, hindi ko masasabi if magkaamoy nga sila kasi hindi ko naman mako-compare. To me, on my nose and on my skin, kaamoy siya ni Chanel Chance na Outand without the woodiness. Ang ganda nito. So, mas fresher na version ito. So, sa initial spray, almost shampooy na floral. After mga 1 minute, tatamis na siya. Bright, sweet, fruity na floral. Amoy mo yung sweetness ng mandarin, yung orange blossom, and yung green na apple. I love perfumes na may green or red na apple. Ang happy niya eh, ang bright niya. Fruity but not too fruity to me. May parang almost acidity or parang citrusy siya kasi ganun, di ba yung dating ng apple? So if you like Chanel Chance Outand, Parfums de Marly na Oriana, Kilian Love Don't Be Shy, or even Elisa Le Parfum, magugustuhan ninyo to, guys. Mas brighter nga lang ito na version. Andun yung sweetness, pero sparkly and fresh. Pag inaamoy ko siya, napipicture ko yung parang fizziness nung Sprite or Royal True Orange. Pero andun din yung sweetness nung parang Kilian Love Don't Be Shy, pero mas bagay to kahit parang sa summertime. Hindi kasi siya ganun katamis na katamis, pero ang ganda niya, guys. Ang ganda niya. Maison Alhambra Candid na Eau de Parfum. Kasi marami yatang parang variants to. So, eto siya, pakita ko yung pinaka-container niya. And eto yung pinaka-pabango. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinaggayahan nito is yung JPG na Scandal. So, sa initial na spray, amoy mo agad yung patchouli, pero may super creamy and almost super sweet din siya na note. Almost parang gamot na bitter. Aayawan mo siya kasi syrupy siya na parang cough syrup, and ang lakas nito, guys.
Huwag kayong mapuput off dun sa description na yun guys ha. Kasi bango niya guys eh. Ang bango niya. Naamoy ko sa kanya si Lancôme La Vie est Belle. Also si Dior na Miss Dior. Pero stronger ito and also mas sweeter ito. If you like those two, ma-appreciate ninyo to guys. Sexy and super sweet. Pang clubbing, pang night out, pang bar season, umuulan, pang malakasan. Alam nyo yon, bagets na bagets yung dating niya sa akin. Pwede rin siyang parang pang winter vacation kasi ganun siya kalakas. Grabe yung scent trail nito. So, ingat ka lang kung gagamitin mo siya sa office. Siguro control your spray lang. Super lakas niya na parang 1 to 2 sprays lang. Enough na siya kasi more than that, kung office setting, baka mahilo yung katabi mo. Or siguro yung mix it sa lotion kung gusto mo siyang sa whole body nakalagay kasi malakas naman siya guys. So, eto talagang super worth it kasi malakas siya so pwede mo siyang tipirin. Pero alam niyo kahit na let's say tanghali nyo siya gagamitin, basta kung date ha, lunch date, yung mga ganon, pwede pa rin siya. Hindi siya yung parang panggabi lang na parang pang clubbing lang. Pag tumatagal, amoy ko yung orange blossom sa kanya. Kung sa bride din, ang gusto ninyo ng sweet, sexy, and loud perfume sa wedding ninyo, try this. Para siyang older sister ni Pride Pour Femme, or si Pride Pour Femme yung pang daytime, let's say eto, at saka si Pour Femme yung pabango ninyo, pang daytime yon, eto yung panggabi, or pang special na occasions. Si Pride Pour Femme, pwede rin naman siya as parang bridal na perfume kung gusto niyo ng parang floral, candy sweet almost na bright. Rue Broca na Theorem Eau de Parfum. Ang kaamoy nito, supposed to be, is si Bulgari na Tigar. So, grapefruit ang note nito, pero ang naaamoy ko is super hinog na orange, nakagat yung spiciness nung ginger na note. Naamoy ko na yung isa pang version ng Tigar, yung Turati. I've reviewed that already. May nagpadala din sa akin. Thank you very much. Ulitin ko, yung Turati Blue, yung isa pang kaamoy ni Tigar from Afnan. And in terms of blend, mas smoother itong Theorem from Rue Broca. And ang ganda ng bottle niya guys, di ba? Parang lalaking lalaki. Hindi ko pa naaamoy yung Bulgari na Tigar. So, hindi ko pa talaga mako-compare kung alin sa kanila yung mas kaamoy ni Tigar. But, in terms of yung timpla, mas nagustuhan ko tong Theorem. This is clean, super fresh, na sweet woody na amoy bagong ligo. Lalaking lalaki at ang youthful niya. Ang lakas din nito guys. So, nanununtok sa lakas at sa bango. Habang mas tumatagal, mas lumalamang yung citrus, sweet na note. Actually, nung pinapili ko yung husband ko between etong Theorem and yung Perseus from Maison Alhambra, mas nagustuhan na niya itong Theorem kasi meron na siyang mga pabango na kaamoy ni Perseus. So, eto, gusto niya yung brightness and yung parang citrusy fruitiness nito. Kung gusto ninyong bilihin silang dalawa, etong si Theorem and also si Perseus. Siguro si Perseus yung panggabi and eto yung pang daytime. Etong next na pabango, hindi nila to pinadala sa akin guys. Kasabay to nung binili ko si Universal Aqua at saka si Barca 24/7. So binili ko to guys. And kaya ko siya isasama dito kasi kasama siya sa signature line, sa signature perfumes. And hindi ko pa siya na-share sa inyo. So eto yung pinaka box niya. And eto naman yung pinaka bottle. And this is Flavia Parfum Kiss Me for Women. And ang kaamoy nito is si Good Girl Gone Bad Extreme by Kilian. So, kaya hindi ko pa ito nagagamit kasi ang lakas niya guys and namimili siya ng occasion. So, sa initial na spray, kung hindi masela ng ilong mo, kaamoy siya ni Good Girl Gone Bad. Actually, yung meron kasi akong sample is Good Girl Gone Bad lang. Wala ako nung extreme na sabihin na natin na variant. Pero magkaamoy sila. Medyo mas parang nangangagat lang to, mas matapang lang to. Ang elegant at ang klase nito and may pagka sabihin na nating madam-ish. Yung meron ako na sample, medyo hindi ganun kasing madam nito kasi nga yung extreme na variant or na version yung pinaggayahan niya. Girl boss siya guys, namimili ng lakad pero sa akin kuha na kuha niya, kaamoy naman niya si Good Girl Gone Bad. So sa price, panalo na kasi alam niyo naman ang mahal ni Kilian. Creamy floral, amoy mo yung rose at amoy mo yung jasmine and tuberose. Magbabakasyon ka sa malamig na weather, nag-i-snow, pack.
Bagay na bagay siya, guys. May pagka-slight woody and powdery din siya na better pa rin na matest ninyo sa store kasi pwede siyang maging indolic sa iba. Hindi naman siya naging ganun sa akin. After mga 5 minutes, mas tumatamis and mas nagiging less mature na siya. Okay, so mag-i-start siya as parang madam na madam. Pero after 5 minutes, medyo hindi na siya madam na madam. Pero parang ang seryoso formal niya pa rin eh. May konting parang sourness din akong naaamoy pero hindi siya pangit, guys. Feeling ko talaga, girl boss ako habang nasa skin ko itong perfume. Powerful, CEO, ganun yung dating. Pang dinner date, yung nasa fine dining na restaurant kayo or pang formal na event. Napipicture ko parang naka-gown ako, nasa ballroom ako, ganun. I also imagine this perfume na gamit sa kasal. Gamit ng either nung bride or gamit ni mother of the bride or gamit ng mother of the groom. Alam nyo yun? Or kung a-attend kayo ng wedding, bagay siya, guys. So, ayan na guys, yung mga pabango na meron ako. And syempre, ayan, eto pang dalawa. Hindi ko na to isasama sa review kasi na-mention ko na to sa ibang mga videos ko. Kung nanonood kayo lagi sa akin, alam na ninyo kung sinong kaamoy nilang dalawa. And gaya ng sinabi ko kanina, may giveaway tayo and mamimigay ako nitong 3 bottles ng perfumes. So, I will be giving away itong Lux na Universal Aqua Estiara and then itong Candid na Eau de Parfum and also itong Monopoly 002 Eau de Parfum. Mag-comment kayo below, pakinggan ninyong mabuti kung ano yung favorite ninyo na ginagamit ninyo na copy na brand ng perfume and yung talagang pasado sa inyo yung amoy niya. Sa dulo ng comment ninyo, ilagay ninyo yung Instagram account ninyo, okay? And I will be posting below kung kailan ko i-announce yung 3 mananalo. Yung 3 mananalo, i-announce ko yan sa Instagram account ko. So, make sure lang na nag-check kayo ng Instagram account ninyo kasi itatag ko kayo doon. But don't forget to indicate your Instagram account below pag nag-comment kayo dito sa video, okay? Para makasali kayo. This is for Philippine address only, but kung nanonood kayo sa akin and nasa ibang bansa kayo, pwede kayong sumali. Just make sure lang na meron kayong mapoprovide na Philippine address in case na mapili ko kayo, guys. Maganda tong pangregalo sa mga loved ones ninyo dito sa Pilipinas. O diba, nasa ibang bansa kayo, pero you're gifting your loved ones. I hope nag-enjoy kayo dito sa video na to today. And dumaan kayo sa store nila. I think meron na silang Lazada. Ilalagay ko rin yan sa description box below. May Instagram din sila. Pwede kayong mag-message and magtanong kung saan branch ang malapit sa inyo kung hindi ninyo makita. Wag ako yung tanongin nyo, guys, kasi hindi ko naman kabisado yung mga branches nila. Pwede kayong mag-DM sa IG nila or pwede kayo siguro mag-DM sa Lazada nila kung gusto ninyong pumunta sa physical store para mas marami kayong maamoy, okay? So, ayan na guys. Hopefully, hindi masyadong mahaba tong video na to. Thank you for watching and see you again on my next video. Good luck dun sa 3 mananalo. Bye!